Alden Richards, abay pinagtanggol ng isang aktres na naging bahagi ng kanyang buhay. Sino nga ba ito at ano nga ba ang ngayong araw? Ito na pag-usapan natin si Mr. Alden Richards na talaga namang trending sa pagkakataong ito dahil po sa mga naging statement ng isang aktres na dati pong naging bahagi ng kanyang buhay. Kung saan ngayon ay ang dami pong mga tinothrow na mga masasakit na salita towards Alden Richards. Isa na rito sa pagiging manggagamit nito. Pangalawa ay yung kanya pong issue patungkol sa kanyang gender identity. At ang pangatlo is napakarami pong pinupukol sa kanya. Noong August 19, 2025, host na si Maine Mendoza or kilala bilang Yaya Dab ng Itbulaga ay nanawagan sa publiko at mga fans na huwag silang mag-focus sa puot o negatibong reaksyon laban sa dati niyang on-screen partner na si Alden Richards. Sa episode ng kanyang podcast na tinatawag na Tamang Panahon, inamin ni Maine na may naramdamang pagtingin siya kay Alden Richards. So ito po yung kanyang post. Sabi niya, okay, so about the last podcast episode, una sa lahat, I didn't think that part about my story with Alden would spark controversy, let alone be a big deal. Considering that everyone had already moved on from Calisere and Alda from the start, I hope the clashes between fans on both sides would end. At least even though the hate train aimed at me non-stop, then apparently will remain so. The point of our podcast is to look back on Calisere and to discuss and share behind-the-scenes stories, the untold one, and that can include personal experiences, narrative, and sentiments. And dagdag pa niya, all is well among the Dabber Cats, with all move on and the past remain there. We can revisit and reflect on the good and the bad with a peaceful heart. 10 years on, we are all living the lives we choose and hope we can keep moving forward without nurturing hate, because what's the point? What do we gain from hostility again? In the grand scheme of things, what truly needs proving? Life is short. When our time comes and memories flash before our eyes, don't let your be filled the moments you spread negativity online. Don't let it be your only contribution in this life. Ang dami pang pwedeng gawin sa buhay bukod sa pagiging tambay sa internet at pagiging hater. There's another word of better things to do. Live a better place, sabi niya ganon. So, dahil dito, is talaga namang hinangaan itong si Miss Maine Mendoza sa pagtatanggol niya dito kay Mr. Alden Richards, kasi talagang siya po yung naging tampulan ng mga bashers po sa social media matapos nga na maglabas si Miss Maine Mendoza ng kanya pong statement patungkol sa kanilang naudlot na romance ni Miss Maine. So sa episode nga ng kanyang podcast na tinatawag na Tamang Panahon, inamin ni May na may naramdamang siyang pagtingin kay Alden noon. Ibinahagi niya na tinanong niya siya kung ano ang nararamdaman niya, ngunit sinabi niyang hindi siya pwedeng sabihin dahil baka mawala ang magic nilang tandem. Isang kahalintulad na pahayag ang dating ibinahagi ni Alden noong 2023 panayam kay Boy Abunda, kung saan sinabi niyang confess siyang na in love kay Maine. Masama ang naging reaksyon ng ilang netizen at nagsimulang magturok ng komentaryong batikos o panghahagilap ng inconsistency sa kanilang mga pahayag. Sa kasagsagan nito, nanghingi si May ng respeto. Ipinaalala niyang bahagi si Alden ng kanyang alalahaning Calisere era, subalit walang intensyon na maapektuhan o matalo ang sinuman. Sabi niya pa sa kanyang post, please don't throw hate on Alden regardless of what he meant by his word. It was really for the best for both of us and our situation at that time. Don't read much into it. Sabi niya, masama ang naging reaksyon ng ilang mga netizen patungkol nga dito at talagang binatikos po itong pong si Mr. Alden Richards for being so inconsistent dun sa kanyang mga statement. Sabi niya walang mali siya o masamang intensyon sa kanyang pagbabahagi. Ayon pa kay Maine, sapat nang maalala ito ng may kapayapaan at paggalang. All is well, Dabber Cats. 10 years on, we are all living the lives we choose. We can keep moving forward without nurturing hate. Sa kanyang pahayag sa dating Twitter na ngayon ay X. So dahil po dyan, talagang ang dami po kasing mga bashers ngayon, talagang pinag-uusapan po ito ngayon sa social media na imbis na si Alden Richards pinipili niya na nga pong maglaylo sa showbiz dahil nga sa sobrang dami na rin ng mga masasamang words na natatanggap ni Alden. Meron pa ngang fan na nagtanggol sa kanya, sabi ni Yami, thread, stop the lies, hashtag Alden Richards not manga, not a gay, but totga. Yung totga, the one that got away. Maine admit she's in love with Alden. He admit he like her too sa past talk with Boy Abunda last October 2023. The difference, Alden chose responsibility over romance. Family first before self. That's not paasa, that's priorities. So totoo naman, that time kasi si Alden Richards is talagang nandun po sila sa point ng buhay nila na hindi pa naman ganun ka-lavish yung buhay na katulad na meron sila ngayon. Sabi ni Yami, in fact, Alden was honest. Since day one, he liked her but he wouldn't gamble his family future for a love team romance. That's maturity, not manipulation. And sabi niya pa, Aldab's success all benefited from it. Maine's career skyrocket, Alden soar higher. It Bulaga tribe, it was a blessing, shared win. So, ganito niya, maganda po yung mga point of view niya with regards to this. Sabi pa ni Yamin, now, bashers and shit cakes dragging Katrins into the narrative, claiming Alden's leads woman on let gets this straight. Alden admire Kat openly, flowers, family visit and present
romance, that genuine effort, the public called it courtship. And Catherine even enjoyed Alden's public admiration while keeping her real romance hidden. Mayor Alcala, that's not paasa on Alden's part. That's unknowingly being manipulated as a cover. Grabe, no? Talagang binanggit pa dito si Miss Catherine Bernardo kasi nag-effort naman talaga si Alden Richards for Miss Catherine. Pero meron po mga lumabas sa balita na nanliligaw nga si Mr. Alden Richards. But we do not know that on that story is na-inject itong si Mayor Alcala. No, na meron di umano, no? Hindi pa naman confirm kaya di umano pa na meron nang namumuong romance between them. And the guys Lar, the cheapest and the laziest shot from entitled fans. Every time Alden's didn't end up with women, he's being linked to bashers. We weaponize it. His choices weren't about orientation but about responsibility, shared by values, timing, and respect. So ganito katindi yung kanyang mga pagtatanggol kay Mr. Alden Richards, ano? Kasi parang sinasabi niya dito na kapag si Alden Richards ay na-link sa isang actress tas hindi sila nagkatuluyan, ang magiging masama ay si Alden. And sabi niya pa, here's the truth with Maine, unrequited love with Catherine. Alden was the one played both women, mastered the art of playing victim while being vindictive behind the scene. Narcissistic narrative that protect their image but Alden's never played the game. Ayan. So medyo ano to ha, talagang ganun niya ipinagtanggol si Mr. Alden Richards kasi parang lahat kasi ng mga women's, di ba? Kasi parang kultura na rin kasi sa Pilipinas na kapag ang babae ang nagsabi that she was being manipulated by a man, di ba? Hindi na natin naririnig yung side of the story ng other part, which is si Alden Richards. Never po siya nagsabi at lagi niya lang ina-admit that meron siyang pagkakamali, na meron siyang pagkukulang. Also, sabi niya pa, hashtag Alden Richards has always been consistent, transparent, and sincere. He didn't use anyone, he didn't play anyone, he stood by his truth and then he stand by it now, even if it is being attacked, mislabeled, and misunderstood, because at the end of the day, character outlives. Ayan, so ganito katindi yung buti may mga ganitong tao na talagang pinagtatanggol si Alden Richards. Kasi parang hindi ko lang din talaga magets yung mga bashers na ano ba talagang ginawa ni Alden Richards para ganun na lang yung i-throw yung hates towards them, di ba? Wala naman siyang ginawang mali. Ang mga pinakita niya naman, very transparent naman siya sa pagsasabi na kung talagang gusto niya yung babae, na nagkaroon sila ng relationship. Pero at the end of the day, si Alden Richards pa rin ang tinatawag nilang manipulator at manggagamit. So medyo nasa hot seat ngayon si Alden Richards. Pero despite of all the issues surrounded them, ang pinaka ginawa niya is parang Alden turns negative into a positive, kung saan pinost niya, no, dahil talagang tapos na po yung pinapagawa niyang bahay na malapit po sa QC kung saan siya nag-work. At ang ganda-ganda po ng pinapagawa niya. Doon siya nagpo-focus ngayon hindi po siya into a negativity ng social media. Alden Richards, abay pinagtanggol ng isang actress na naging bahagi ng kanyang buhay. Sino nga ba ito? At ngayong araw, ito na, pag-usapan natin si Mr. Alden Richards na talaga namang trending sa pagkakataong ito dahil po sa mga naging statement ng isang actress na dati pong naging bahagi ng kanyang buhay. Kung saan ngayon ay ang dami pong mga tinothrow, no, na mga masasakit na salita towards Alden Richards. Isa na rito sa pagiging manggagamit nito. Pangalawa ay yung kanya pong issue patungkol sa kanyang gender identity. At ang pangatlo is napakarami pong pinupukol sa kanya. Noong August 19, 2025, host na si Maine Mendoza or kilala bilang Yaya Dab ng Itbulaga ay nanawagan sa publiko at mga fans na huwag silang mag-focus sa puot o negatibong reaksyon laban sa dating niyang on-screen partner na si Alden Richards. Sa episode ng kanyang podcast na tinatawag na Tamang Panahon, inamin ni Maine na may naramdamang pagtingin siya kay Alden Richards. So ito po yung kanyang po. Sabi niya, okay, so about the last podcast episode, una sa lahat, I didn't take that part about my story with Alden would spark controversy, let alone be a big deal, considering that everyone had already moved on from Calisere and Alda from the start. I hope the clashes between fans on both sides would end. At least even though the hate train aimed at me non-stop, then apparently will remain so. The point of our podcast is to look back on Calisere and to discuss and share behind-the-scenes stories, the untold one, and that can include personal experiences, narrative, and sentiments. And dagdag pa niya, all is well among the Dabber Cats. We all move on, and the past remain. There we can revisit and reflect on the good and the bad with a peaceful heart. 10 years on, we are all living the lives we choose and hope we can keep moving forward without nurturing hate, because what's the point? What do we gain from hostility again? In the grand scheme of things, what truly needs proving? Life is short. When our time comes and memories flash before our eyes, don't let your be feel the moments you spread negativity online. Don't let it be your only contribution in this life. Ang dami pang pwedeng gawin sa buhay bukod sa pagiging tambay sa internet at pagiging hater. There's another world of better things to do. Live a better place, sabi niya ganon. So,
So dahil dito is talaga namang inhinamaan ito si Miss May Mendoza sa pagtatanggol niya dito kay Mr. Alden Richards kasi talagang siya po yung naging tampulan ng mga bashers po sa social media matapos nga na maglabas si Miss May Mendoza ng kanya pong statement patungkol sa kanilang naudlot na romance ni Miss May. So sa episode nga ng kanyang podcast sa tinatawag na Tamang Panahon, inamin ni May na may naramdamang siyang pagtingin kay Alden noon. Ibinahagi niya na tinanong niya siya kung anong nararamdaman niya, ngunit sinabi niyang hindi siya pwedeng sabihin dahil baka mawala ang magic nilang tandem. Isang kalintulad na pahayag ang dating ibinahagi ni Alden noong 2023 panayam kay Boy Abunda kung saan sinabi niyang confess siyang na-in-love kay Maine. Masama ang naging reaksyon ng ilang netizen at nagsimulang magturok ng komentaryong batikos o panghahagilap ng inconsistency sa kanilang mga pahayag. Sa kasagsagan nito, nang hingi si Maine ng respeto, ipinaalala niyang bahagi si Alden ng kanyang alalahaning kaliseri ira, subalit walang intensyon na maapektuhan o matalo ang sinuman. Sabi niya pa sa kanyang post, "Please don't throw hate on Alden regardless of what he meant by his word. It was really for the best for both of us and our situation at that time. Don't read much into it." Sabi niya, masama ang naging reaksyon ng ilang mga netizen patungkol nga dito at talagang binatikos po itong po si Mr. Alden Richards for being so inconsistent dun sa kanyang mga statements. Sabi niya walang mali siya o masamang intensyon sa kanyang pagbabahagi. Ayon pa kay Maine, sapat nang maalala ito ng may kapayapaan at paggalang. All is well, Dabarkads. 10 years on, we are all living the lives we choose. We can keep moving forward without nurturing hate. Sa kanyang payag, sa dating Twitter na ngayon ay X. No? So, dahil po dyan, talagang ang dami po kasing mga bashers ngayon. No? Talagang pinag-uusapan po ito ngayon sa social media na imbis na si Alden Richards, pinipili niya na nga po maglaylo sa showbiz dahil nga sa sobrang dami na rin ng mga masasamang words na natatanggap ni Alden. Meron pa mga fan na nagtanggol sa kanya, sabi ni Yami, "Thread, stop the lies. Hashtag Alden Richards not manga, not a gay, but totga. You got the one that got away. Maine admit she's in love with Alden. He admit he like her too." Sa pasok with Boy Abunda last October 2023, the difference, Alden chose responsibility over romance. Family first before self. That's not paasa, that's priorities. So totoo naman, that time kasi si Alden Richards is talagang nandun po sila sa point ng buhay nila na hindi pa naman ganun kalavish yung buhay na katulad na meron sila ngayon. Sabi ni Yami, in fact, Alden was honest. Since day one, he liked her but he wouldn't gamble his family future for a love team romance. That's maturity, not manipulation. And sabi niya pa, Aldab's success all benefited from it. Maine's career skyrocket, Alden soar higher. It will have that drive. It was a blessing, shared win. So, ganito niya, maganda po yung mga point of view niya with regards to this. Sabi pa ni Yami, now, bashers and shit cakes dragging Katrins into the narrative, claiming Alden's leads woman on net gets this straight. Alden admired Kat openly, flowers, family visit and presence, that genuine effort the public called it courtship. And Katrin even enjoy Alden's public admiration while keeping her real romance hidden, Mayor Alcala. That's not paasa on Alden's part. That's unknowingly being manipulated as a cover. Grabe, no? Talagang binanggit pa dito si Miss Katrin Bernardo kasi nag-effort naman talaga si Alden Richards for Miss Katrin. Pero, meron po mga lumpas sa balita na nanliligaw nga si Mr. Alden Richards. But we do not know that on that story is na-inject itong si Mayor Alcala. No, na meron di umano, no? Hindi pa naman confirmed kaya di umano pa na meron nang nabubuong romance between them. And the guys are the cheapest and the laziest shot from entitled fans. Every time Alden didn't end up with women, he's being linked to bashers weaponize it. His choices weren't about orientation but about responsibility, shared by values, timing, and respect. So ganito katindi yung kanyang mga pagtatanggol kay Mr. Alden Richards, ano? Kasi parang sinasabi niya dito na kapag si Alden Richards ay na-link sa isang actress kasi hindi sila nagkatuluyan, ang magiging masama ay si Alden. Sabi niya pa, here's the truth with Maine, unrequited love with Katrin. Alden was the one played both women, mastered the art of playing victim while being vindictive behind the scene. Narcissistic narrative that protect their image but Alden's never played the game. Ayan. So, medyo ano to ha, talagang ganun niya ipinagtanggol si Mr. Alden Richards. Kasi parang lahat kasi ng mga women's, di ba? Kasi parang kultura na rin kasi sa Pilipinas na kapag ang babae ang nagsabi that she was being manipulated by a man, di ba? Hindi na natin naririnig yung side of the story ng other part, which is si Alden Richards, never po siya nagsabi. But lagi na lang ina-admit that meron siyang pagkakamali, na meron siyang pagkukulang. Also, sabi niya pa, hashtag Alden Richards has always been consistent, transparent, and sincere. He didn't use anyone. He didn't play anyone. He stood by his truth and then he stand by it now. Even if it has been being attacked, mislabeled, and misunderstood. Because at the end of the day, character outlives. Ayan. So, ganito katindi yung, buti may mga ganitong tao na talagang pinagtatanggol si Alden Richards. Kasi parang hindi ko yung din talaga magets yung mga bashers na ano ba talagang ginawa ni Alden Richards para ganun na lang yung i-throw yung hates towards them. Diba? Wala naman siyang ginawang mali. Ang mga pinakita niya naman, very transparent naman siya sa pagsasabi na kung talagang gusto niya yung babae, na nagkaroon sila ng relationship. Pero at the end of the day, si Alden Richards pa rin ang tinatawag nilang manipulator at manggagamit. So,
medyo nasa hot seat ngayon si Alden Richards. Pero despite of all the issues surrounded them, ang pinakaginawa niya is, parang Alden turns negative into positive. Kung saan pinost niya, dahil talagang tapos na po yung pinapagawa niyang bahay na malapit po sa QC kung saan siya nag-work. At ang ganda-ganda po ng pinapagawa niya. Doon siya nag-focus ngayon Hindi po siya into a negativity ng social media. So, bless you, Alden Richards. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone. Alden Richards, ito ngayon ang itinuturong dahilan kung bakit di umano binasted ni Miss Catherine ang lahat ng yan. But before that, tinutupad ni Alden Richards ang ilan sa kanyang mga nasa bucket list, kung saan ay idineklara niya nga po na talagang nag-aaral po siya para po maging isang piloto, and then iba pang mga bucket list na talagang tinutupad niya. At habang busy si Alden Richards sa pagtupad ng ilang mga pangarap niya na naudlot noon dahil sa kakulangan sa pinansyal, ay hindi rin naman siya tinatantanan ng ilang mga kontrobersya. Katulad na lang ng pagputok ng isang balitang ito kung saan si Maine Mendoza at si Alden Richards ay naging laman ng social media platform dahil po sa mga statement na inilabas ni Miss Maine. So dahil dito, si Maine Mendoza ang gumawa ng apoy, siya rin po ang pumatay nito. Sabi niya, hindi niya raw pakay di umano na gumawa ng kontrobersya sa inamin niya tungkol kay Alden Richards. Nilinaw ni Maine Mendoza sa kanyang post sa X na hindi niya intensyon na gumawa ng kontrobersya o negatibong reaksyon tungkol sa kanyang inamin sa isang podcast episode na nabanggit ang dati niyang collab team na si Alden Richards. Ayon kay Maine, ikinagulat niya ang dami ng atensyon na nakuha niyang kanyang kwento matapos ang maraming taon tungkol sa kalye-serye at Aldab tandem nila ni Alden. Sabi niya, I didn't think the story about my story with Alden would spark controversy, let alone be a big deal, considering that everyone has already moved on from kalye-serye and Aldab, saad ni Maine sa post. Pinaliwanag ni Maine na layunin ng podcast ang balikan ng tagumpay ng kalye-serye at ibahagi ang mga hindi pa naikukwento nilang karanasan. Dahil sa malaking bahagi ng segment ni Alden, natural lang umano na mapasama siya sa mga napag-usapan sa podcast. There is no reason to exclude him, sabi niya. Alden from the story, our story despite his absence because he was a big part of kalye-serye. And it would have felt strange to leave him out, sabi niya. So nililinaw niya na talagang kahit pagbali-baligtarin man natin ang panahon, hindi pa rin po matatanggal sa isipan ng tao na parte si Alden Richards ng kalye-serye at mababanggit siya. Kasabay ng mga isyong tinalakay ni Miss Maine ay nagte-trending din po ngayon na tinatawag po tuloy si Alden Richards na paasa kina Maine Mendoza, Julian San Jose at Catherine Bernardo. Kung nanligaw pala si Alden Richards kay Maine Mendoza ay baka naging sila. Marami nga ang nawindang sa revelation na ito ni Maine sa isang interview na na-inlove pala talaga siya sa aktor, hindi nga lang siya niligawan nito. Kaya ang mga netizen napakalkal tuloy ng mga babaeng na kay Alden na tila may parehong pattern. Una kay Julian San Jose na inakala niyang mauuwi sa relasyon pero matagal siyang hindi nagparamdam dahil nag-focus sa karir. Ang dating ay parang nag-ghosting siya sa singer-actress kaya naman nag-sorry siya dito. Kay Winwin Marquez naman sinabi ni Alden na nanligaw siya pero hindi ito naging malinaw sa actress. Pinaka-recent niya ay ang sa kanila ni Catherine Bernardo na napabalitang niligawan niya noon pero matapos ang pelikulang Hello Love Again ay tila naging stranger muli sa isa't isa. Nanligaw ba talaga siya o pareho lang na nalink ang aktor sa naghihintay din sa kanya? Ito ang katanungan ngayon ng mga netizens. So matapos lumabas ang ilan sa mga aligasyon at isyong ito ay may mga naglitawang photos na kung saan si Alden Richards ay nakahiga sa kama na may kasamang lalaki. Ito po ipinost dito po sa thread. Naku talagang pinag-uusapan po ito. It was posted by Johans 12:16, 20 hours ago na may caption na wala na yung Alden ninyo. So, kung susuriin po natin yung photos na to, that man, yung katabi ni Alden, di ko po kilala yan. And I think this is not a Filipino, although medyo tan yung kanyang kulay. At kung susuriin natin yung photos ni Mr. Alden Richards dito, mapapansin po ninyo na, talaga masasabi mo na edited talaga siya. Para siyang mukha, tapos tinapalan ng mukha. Tinapal yung mukha. Kasi sa panahon natin ngayon, AI na yan . And then, kung makikita ninyo, napakalayo ng kulay ng leeg ni Alden Richards dito, tsaka ng mukha niya. Which is means talagang possible talaga na ito po isang edited photos para po sirain ang imahe ng isang Alden Richards. Maraming beses na po siyang nai-issue patungkol sa kanyang gender identity. At isa yan sa pinaka nakakapagod na issue na hinaharap ni Alden Richards. At sinasabi niya na parang, sinabi niya na rin niya sa Tony Talks, that's really the most tiring issues na talagang ikinakabit sa pangalan niya. Lagi niya lang sinasabi, wala na bang ibang issue? So, sa party ni Alden Richards, hindi niya po kailangan ipaliwanag yung kanyang sarili kasi parang kultura ng mga Pinoy na kapag ikaw ay nasa marrying age na 40 years old and up, dapat may anak ka na, may asawa ka na, ganun. Pero sa panahon kasi ngayon sa Alden Richards, hindi naman po siya nandun sa point ng buhay niya na parang minamadali niya yung lahat . Parang mas pina-priority niya talaga ngayon yung magiging future ng kanyang possible na maging pamilya
At yun po yung nami-misinterpret ng ilang mga supporters slash bashers ni Alden Richards. Kaya ngayon, pati po yung gender niya ay kini-question at sinasabi po na possible daw na ito ang dahilan kung bakit hindi sila nagkatuluyan ni Miss Catherine Bernardo. Pero sa tingin ko naman po, hindi naman ganun kababaw si Miss Catherine para po ibay or maging gullible siya sa mga ganitong issue. So, hindi po yan totoo. So, Mr. Alden Richards sa ganitong paraan sinagot ang ilan sa mga issues aligasyon na ipinaway sa mga kanya ngayon po natin. At maraming salamat po. At ngayong araw ito napag-usapan natin ito dahil pinag-uusapan siya online matapos lumabas ang ilan sa mga issue patungkol kay Alden Richards. Ang dami pong mga pinupukol kay Mr. Alden ngayon. Sinasabi nila na napaka-inconsistent daw ni Alden sa kanyang mga statement. Kasi matapos maglabas ng statement si Miss May Mendoza sa kanila pong naudlot na pag-ibig noon, inamin po ni Miss May na hindi siya niligawan ni Mr. Alden Richards at parang kinonfile ng ilang mga netizen yung interview ni Mr. Alden Richards recently kay Boy Abuda na sinabi niya na nagtapat siya kay Maine. So, inamin din po ni Alden Richards doon na parang nagkaroon sila ng heart-to-heart talk. Sa mga isyong ito, naglabasan din ng ilan sa mga edited photos. Ito palang photos na kasama niya yung isang lalaki sa kwarto. Si Ding Dong Dantes pala yan. Ginagawa nila ng issue. So, sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin si Alden Richards sa lahat ng kanyang mga plano kasi nag-aaral kasi siya sa flight school, di ba? Dahil isa siya sa mga scholar dito na isa sa mga dinutuloy niyang pangarap ng kanyang ama na talagang makapagpalipad siya ng eroplano at mag-aaral na bilang piloto at nagpapatuloy pa rin po siya doon. So sa kabila ng lahat ng mga issue na ito ay usap-usapan si Alden Richards na imbis na sumagot at ipagtanggol yung kanyang sarili, sinasabi po ng ilang mga netizen na pulos dasal ang pantapat sa haters, no? Kasi talagang grabe po yung mga haters at bashing na nararanasan ngayon ni Alden. Sabi dyan sa isang article ng Filipino Star ngayon, pulos dasal ang naging pantapat ni Alden Richards sa kanyang haters na nakapost sa kanyang Instagram story. Lately na nga ay may massive hater ni Alden dahil kinumpisal ni May Mendoza na hindi siya niligawan nito noong panahon ng Aldab. Pero si May na ang nakiusap na wag namang magalit kay Alden. Ano man daw ang ibig sabihin nitong sabihin sa kanyang mga inamin nang tanungin niya kung may feelings ito sa kanya. Ito ay talagang para sa ikabubuti nilang dalawa at sa kanilang sitwasyon noong panahon ng kalyeserye ng Itbulaga 10 years ago. Sabi niya, good for Alden. Hindi siya gumawa ng post na magpapatrigger sa mga hater niya na karir na ang pagbabantay ng pwedeng gawing intriga sa social media. Kasi matapos maglabasan ng lahat ng ito, inaasahan ng ilang mga haters at mga bashers nasasagot si Mr. Alden Richards at ipagtatanggol ang kanyang sarili. Pero tila kabaligtaran ng lahat, Imbis na mag-post siya nito is parang kino-convert niya ito into a positive one kasi puro dasal at meron pa siyang pahiwatig dito po sa kanyang IG account na talagang nag-post po siya nito na parang imbis na trigger niya at mas lalong mag-fuel yung issue patungkol sa kanya ay minabuti niyang manahimik at deadmahin ang ilan sa mga masasakit na salita na ipinubukol sa kanya ngayon ng ilang mga bashers, lalo-lalo na po yung mga talagang nag-abang noon sa Aldab, pero yun nga still is nagpapatuloy pa rin siya. Sa isang post niya, nag-post siya sa kanyang IG, sabi niya everything is temporary, don't stress. Ayan, so ganito niya po hinaharap ngayon yung mga haters, yung mga bashers na walang tigil po sa pagbibigay ng kanilang mga komento. Yun po yung mga tawag sa kanila is binabantayan lang nila yung kanilang mga social media account na parang tambay daw talaga sa social media kaya talagang lahat po ng mga issue ay talagang sinasawsawan. So ganun niya hinarap yung ganitong klase ng issue. So kaya naman talagang kay Alden Richards kasi sa mga ganitong klase ng mga usapin talagang hindi mo siya makukuha na ng answer. Hindi niya sasagutin yan. Mas minabuti niya pang manahimik. At